Welcome back to Break It Down. At ngayong gabi, meron tayong napaka-special na guest. We got Pablo from SB19. What's up everyone? Brother, maraming salamat, Maraming salamat sa dahil pag-invite. nandito ka. Alam ko nagugulat sila ngayon na nandito ka. Napaka-grateful ko na nabigyan mo ako ng oras sa sobrang busy ninyo. At alam ko meron kayong concert na parating this katapusan and Yes. sa June 1, di ba? June 1. May 31 and June 1, Yeah, di ba? May 31, June 1. Actually, yung May 31 namin, sold out na yun. Yung June 1 na lang, yung day 2 namin yung... Saan ba to? Saan to? Sa Philippine Arena. Wow. Yung pinakamalaking stage. Yung ano ko yun na pangarap ko makatugtog doon. Pero yung first time namin First time sa nyo. totoo lang. Ano yung nun, capacity? 55,000. Wow! Iba talaga ang SB19. Solid yun, sabi. Kamusta? Anong mga pinagkakabalahan mo ngayon maliban sa bago nyong nirelease na music video na yung Dungka? Napapanood ko yun. Ang galing ng production, ang angas nung nung backdrop nyo na puro speakers. Oo. Paano nyo naisip yun na anong inspirasyon dun sa visuals dun? Sa visuals, kasi syempre, marami kaming gustong sabihin. Actually, yung kanta na doon ka, para yun sa mga, yung mga walang parang ingay na hindi ka paniniwalaan, parang kumbaga binabash ka, or kumbaga hindi gusto yung awit mo. Parang pag nangaasa ka, alam mo yun, parang instead na tigilan mo yung ginagawa mo, mas gagawin mo pa. Tumigil nga, gagawin mo pa lalo para maasar yung mga tao. So, yun yung pinakamalaking speakers na kaya kami nagtayo ng mountain of speakers kasi gusto namin sabihin na wala kaming pakialam kung ano sabihin nyo sa amin, gagawin namin, gusto namin. Kung naasar kayo, mas lalo namin kayo aasarin. Ingay pa, ganun siya. May mga nag-speculate na parang disbacked ba yung kanta na yun? Or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Disback. Disback talaga sa lahat ng talagang bumubuka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya. Wala naman kami tinapakan. Pero talagang kapag gusto mo kaming talagang subukan, Papalagan. kami. Sa totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami isang grupo. Gustong-gusto niya pumalag. Niya pumalag. Syempre kami, as a group kami. Kung wala naman kaming plano, wala kaming vision, kung wala kaming linyang sinusundan, pwede naman. Kasi exercise yun. Totoo. As an artist, gusto mo rin talagang challenge yung sarili mo na lumaban sa mga ganyan, lalo na art din yan music. Yeah, totoo. So, meron kaming kagrupo na gustong-gusto niya. Sabi ko, kalmahan mo lang. Lalabas tayo ng kanta na malupitan. Talaga yung pasabog, yung madidinig ng lahat ng tao, ano yung gusto nating sabihin. So, itong kagrupo mo ba, si ano ba to? Si Josh Callen. Si Josh Callen. Josh Callen. Dahil parang feeling ko siya yata yung parang medyo nabanggit ba siya? Na name drop ba siya? Or medyo siya yung parang naging focal point nung Alam ko nung time na yun, Kasi meron nung parang umingay. Kasi parang merong usapin sa awards. Ano yata yun? Sa Wish. Awards. Andun din dapat ako nun kaso may sakit ako nung time na yun. Hindi ko alam kung nandun ka rin. Wala rin ako. Wala rin ako nun. Hindi ko alam may sakit ako nun or ano. Nagpapahinga ako sa bahay. Pero alam ko, naggagawa ata ako ng kanta nun, album. Kasi meron kaming tinatapos na album nga. So yung kaka-release lang namin ng album. Yun nga, hinirang siya na nakamit niya yung award na to. Tapos parang ang dami atang pumapalag, ang daming bumubuka or di sumasang-ayon. Okay lang naman may mga ganun. Pero may one artist na, ayun nga, yung pinatamaan siya about dun sa award na yun. So parang sabi niyo, wala naman akong ginagawa. Parang kung naglalabas lang ako ng music ito yung music ko hip-hop naman, parang ganun. Tapos, nung naglabas nga si Abre, idol si Abre. Napakinggan na yung mga kanta. Paano nyo tinanggap yun nung narinig nyo for the first time? Actually ako, kinilig ako. Talaga? Hindi naman kinilig. Parang na-excite ka na parang, butik. Ito na yung chance na, kasi syempre yung music nyo, di ba, pangkalahatan, mga tas parang ito yung chance mo na ipakita yung side mo. Dahil alam ko si Pablo, kahit dati pa, first time ko na-meet si Pablo dito in person, pero sa internet, maraming beses na
yung fanbase yung 18, 'di ba? Lagi akong nun mini-message lalo pag birthday mo na. Alam niyo po ba si Pablo, maano siya sa rap, marunong siya sa rap. So ako kiniklik ko yung mga sinesend nila. Nagugulat ako dahil hindi ako kumbaga as much as napaka-rap nerd ko, ang dami ko pa rin hindi na explore ng mga artists And nagulat ako na magaling ka pala talaga mag-rap, magaling ka magsulat, magaling ka, I mean, kasi ang nakikita ko sa SB19, dati na parang boy group na kumakanta, hindi ko alam na may mga rappers na ganun level yung parang attention to detail na binibigay dun sa lyricismo. Yung pinakauna ko na napanood yung Laluna, okay yun pati yung visuals, yung kung paano mo ni-rap, kung paano mo... Nagulat ako na gano'n na pala kalawak yung saklaw ng rap, na umaabot na talaga siya sa iba't ibang genre, na i-inject na siya sa iba't ibang uri ng music. Kasi feeling ko, nung napanood ko yung yung music video na yun, pati nung narinig ko yung kanta, para nakita ko sa'yo na wala kang borders din pagdating sa creativity. Na mas gusto mo na tinatranscend yung... Music. Yeah, lahat. Age, So, ito lang preference. yung kwento ko dun. Kasi sa bahay namin, maliit lang yung bahay namin, Chris. As in, parang pag tumayo ako sa gitna, kita mo lahat. Ganon. Talaga? Yung mga magulang ko nag-abroad, tas nanay ko sa umaga, sa ganang trabaho. So, ang mga kapatid ko, kung ano yung pinapakinggan nila, napapakinggan ko rin. So, yung mga kapatid ko, nakikinig ng metal, magugulat ko, sa umaga pa lang, natutulog ka, magigising ka. So, hindi naman sa gusto ko yun, pero since na-expose ako, nagugustuhan ko na rin siya kasi wala naman akong magagawa nadidinig ko yung Na-appreciate mo na din siya. Hindi ko, Slipknot, yan, mga ganyan, Escape the Fate, yan, kung ano pinapatutugtog nila. Tapos yung kapatid ko naman, mahilig sa hip-hop. So, napapakinggan ko na rin, sina Hopsin, ganyan. Oh, Hopsin. Idol yun, bro. Napakalupit. Illmind, no? Illmind of Hopsin. 8, 5, 6, 7, 8, yan. Astig. Solid yan na yung album niyan. Sina J. Cole, yan. J. Cole talaga pinaka-favorite ko na rapper. So kasi yung stilan niya. Tapos, ayun, parang halo-halo na yung napapakinggan ko. Nahilig talaga ako sa music. Sabi ko, marunong naman, tinry ko mag-rap, ganyan. Instruments din. Instruments, gitara, piano, konti. Grabe pala to si Pablo. Ganun siya nagsimula. Tapos, nung college, talagang na-engganyo ako sa pagsulat ng rap. Kasi meron akong subject na gusto kong pinapasukan. Though, never ako nag-cutting. Mama, hindi ako nag-cutting. Never ako nag-cutting na nakapagtapos man ako pag-aaral ng kolehiyo. Meron akong subject na literary criticism. Yung subject na yun. Tsaka creative writing. Tapos, dun, mahilig ako magsulat ng poetry. So, parang dun ko... Yun yung, yung foundation mo, poetry talaga. Poetry talaga. Yung free writing, ganyan. Astig. Tapos, yung term paper namin, kailangan namin mag-publish ng novel o kaya poetry, ganyan. So, doon ako nainganyo magsulat. Tapos, na-explore ko yung pagsulat ng rap. Tapos, di talaga ako rapper nung una. Pero, since nga, na-expose ang mga kapatid ko, sinubukan ko paunti-unti. Nag-rap ako sa tabi-tabi. Tapos, nahilig ako sa flip top. Kasi lupit mang sulatan sa flip top. Lalo na pag nakakarinig ka ng bars, yung matitinding bara na... Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung paano kinonstruct, di ba? Pero yung last na napanood ko nga, yung sa Break It Down, yung kay yung sinabi ni Katana na parang, okay, Poseidon, okay ka lang dyan sa taas. Okay lang hindi sa ilalim. Angas na. Papakahusay nung linya na yan. Kumbaga parang, magiging proud ka talaga pag ganun yung naisip mo kasi hindi siya basta-basta Nandun yung magic nung pagsulat ng mga salita. Yun yung talagang naengganyo ko. So, nung tumanda ako. Sige. Doon nag-start na ako magsulat ng kanta at age of 14. Nag-start ako tapos nag-develop hanggang tumanda ako. Tapos napunta ako dito sa SB19. 14, sisulat ka na. 14. Yun yung perfect age talaga na parang i-expose mo yung sarili mo dyan para pagdating mo ng mga 20, meron ka ng 6 years na experience. Tas, ano ka ba? Ilang taon yung nung una ka nagka-break?
Ilang taon ka? Like, Yung nakilala ko, nakilala ka. Oo. 23 na. 23 na. Doon na, So, meron ka na enough experience nun. Kung 14 ka pala nagsimula. sa totoo lang, yung writing ko kasi, mas sinasarili. Kumbaga, nagpe-perform ako for myself. Pero nung 23 ako, parang nagtatrabaho ako sa BPO company. BPO. oh, Parehas nag-BPO tayo. ako. Doon din ako galing. BPO din ako dati. Tapos, nagtatrabaho ako. Tapos, bisit na bisit ako. Kasi parang, pucha, di dapat ito yung ginagawa ko. Hindi naman ako para dito, hindi ito yung gusto ko eh. Yung Gusto ko suntukin frustration. frustration. Parang, gusto ko suntukin yung keyboard, yung gano'n. Tapos, may nakita akong parang kumpanya na naghahanap sila ng talent. Eh, ano mo yun, pag uhaw ka, pag passion mo, tapos uhaw ka na makilala or marinig yung mga awitin mo, subukan mo. Pakalam ako sa nanay ko, ma, resign ako. Siyempre, ayaw nila umpisa. Kasi 3 taon din ako nag-training. Tapos ang sabi ng kumpanya sa akin, gagawin kitang solo artist. Parang ganun yung sabi sa akin. E di, siyempre, ensayo ako everyday. Mag-try ako magsulat, ganyan. Tapos pinasok ako sa grupo. Doon napunta Doon nagsimula yung SB9. Ilang taon ka nun? First time ko na 21 ako nag-start. So, bali, bago ilabas yung SB19, mga 3 taon kami nag-training. Saan yun na-meet yung isa't isa? Doon na sa kumpanya. Doon na sa kumpanya na yun, okay. Tapos, nag-training kami sama-sama. Tapos, yun sabi sa akin, gagawin na ako solo artist. Tapos, bigla akong ginawang leader nung grupo na yun. Kaya pinuno yung tawag sa'yo. So, parang, ako, I don't like working in a group setting eh. Kasi, meticuloso ako sa mga, pag hindi align sa gusto kong mangyari, parang medyo nagpipintig agad yung, parang ako medyo, OC ka. Tapos yung mga gano'n. Hindi naman din ako magaling sa mga lahat ng bagay. Kasi originally, hindi ko gusto magsayaw. Gusto ko lang mag-perform, instruments and all. Tapos doon, kinailangan ko matuto. Siyempre, knowing my, flaws. Mahirap ba? Ako hindi kasi ako marunong sumayaw eh. Magkano mo katagal na natutunan yung skill na yun? Hanggang ngayon, sa struggle pa rin ako. Ako pinakamabagal kumuha Ng steps? ng steps sa amin. Pero, pag gusto mo kasi, hindi ka naman titigilan eh. Ensayo ko lang na ensayo. Totoo. Ganun siya. Pero sa sa songwriting, syempre sabi mo, bata ka pa lang, 14 ka pa lang, di ba, nagsusulat ka na. May mga nabago ba? Or meron ka bang mga may mga routine ka ba or mga ritual pag nagsusulat ka? Ritual. Ako personally, pag gumagawa ako ng kanta, gusto ko sama yung kapatid ko. Kasi producer din siya. Producer siya. Bukod sa producer siya, gusto ko yung nakakakuha ko ng opinion ng iba. Hindi lang yung sa akin. Honest. Oo. Tsaka pag kapatid ko kasi, kami, straight to the point kami. Instant and honest feedback, di ba? Kumbaga pag pangit, ganun kami. Yung wala nang halo-halo, ang pangit niyan. Huwag natin gawin yan. Kasi pag may iba kang katrabaho, parang ang dami pang sugar coating, ganun, nakakabagal ng proseso. Totoo yun. Yun, tapos natuto ako mag-produce dahil din sa SB19. Kasi, ayun nga, nagkaroon ng pandemya. Parang, if walang kikilos, paano na? Kung walang gagawa, nangyari sa amin? So, from that point on, nag-aaral ako mag-produce. Tapos, nagtulungan kami ng kapatid ko. Tapos, ever since then, na-enjoy ko na siya. So, nag-start na ako bumili ng equipment, ganyan. Ang dami ko na nagastos. So, ikaw na rin nagmi-mix, master, lahat? Yung una naming kanta, ako yung nag-mix. Pero right now, hindi na ako nag-mix and master. Pero inaral ko rin siya. So, ang ginagawa ko sa grupo ng SB19, gagawa ang demo, kanta, tapos ako rin magre-record sa kanila. Pero yung mixing kasi matrabaho yun eh. Yung pinakamahirap na part ng Tsaka ang hirap magkaroon ng producer's ear. Oo, yun. Na parang tuwing makikinig ka ng kanta, yung technicality na ng mixing yung inaano mo, imbis na yung substance ng kanta, di ba? Minsan nangyayari yun eh. Yun, tapos yung mixing tsaka mastering sa iba na namin pinapagawa. Pero lahat ng yung pag-ayos noon, pag-record sa mga Ikaw nagte-tech? Ako po nagte-tech. Astig. Tapos dati, lang kami yung kumot, ganyan. Kumot, kasi alam mo, may tricycle, madidinig sa recording. May aso, may manok. Ganun kami nag-start ng SB19 na parang lahat, parang ginagapang siya. Parang lahat, small talaga, start small. Pero nairaos. Tapos unti-unti, nakaipon, pambili ng... Hanggang ngayon kami pa rin yung... So lahat kayo dun sumusulat o hindi?
Sumusulat lahat, pero major ako talaga yung nagsusulat sa amin. Pero for this album, yung kaka-release lang namin, talagang nagtulungan kami para, alam mo yun, parang tinest yung skills. Parang meron ba kayong expertise each? Parang merong magaling sumayaw, merong Meron. magaling kumanta. Ganun ba kayo binuo? Or parang tinitrain nyo yung sarili nyo na parang sa lahat ng departments, kahit papano alam nyo na Hindi kami ganun binuo, actually. Yeah. Pero nakita ko na may strength talaga. So meron kaming, iba-iba kasi kami ng personalidad eh. Parang meron talaga yung parang comedian. Hindi naman comedian, pero alam mo yun, yung personality, bubbly, bright. okay. Pero ang husay kumanta tsaka sumayaw. Tapos yung isa naman, sobrang lalim ng boses. Tapos rapper din and all. Tapos yung isa, creative mind. Siya yung nag-ano ng mga music video namin. Siya yung So lahat kami may toka, may kanya-kanya kaming strengths na pag pinagsasama kami, talagang nakakabuo agad kami ng whole production. Kasi pagdating naman sa paglabas ng music, hindi lang siya instrumentation, vocals and all. Meron pang marketing, alam mo yun, parang meron music video, visuals and all. Paano mo palalabasin yung personalidad mo dun sa music para authentic pakinggan. Kapag gumagawa ako ng kanta, hindi ko parang, oh, eto na, ito dapat yung susundin nyo parang kailangan may input nila palagi or kung ano yung style na paano nila bibirahin yung kanta. Gusto ko dun. Kasi yun yung nagpapalabas ng magic ng kanta. Yeah, that's right. So, about influences naman. Sino yung mga major influences mo sa music growing up na nag-shape ng songwriting sensibilities mo ngayon? Songwriting, madami. Like foreign. Local. Foreign, paborito ko talaga Queen. Gusto ko yung Queen, malikot yung utak. Gusto ko yung parang Bohemian Rhapsody pa lang, madidinig mo na kung gaano katindi yung, parang walang boundaries. Yeah. Walang Para siyang mahabang kanta na hindi dragging. Siya yung May first enjoy mo na, lahat. di ba, may enjoy mo yung bawat part eh. Yun. Tapos, sa mga rap, dami kong pakinggan eh. Yun nga na, Hopsin, Lil Wayne, J. Cole, yan, Kendrick. Andiyan na NF, I don't know if NF, yeah. mahusay. Iba rin yung music niya, yung pagka-cinematic, tapos lalabyan mo ng rap song. Yeah. Napakalupit. Dito, kayo, Steve Looney, Stick Vegas, Talaga? Abra, actually. Abra, lagi namin pinapakinggan yung mga awit niyo. Salamat. Solid eh. I mean, yun, actually, all-encompassing eh. Kasi pag nakikinig ako ng music, ayoko lang talagang nakakahon eh. Gusto ko marami akong, kumbaga, baon para pag gumawa ako ng music. May bago kang plugins, no? Parang ganun, parang ganun. Inspirasyon na lahat. Pero pag gumagawa ako, once na mag-start ako magawa, hindi ako nakikinig ng kahit anong music. Ako rin. Kasi maano ka eh. Ma-osmosis ka eh, di ba? So, for a month, talagang wala akong papakinggan. Magka-create na ako. Tapos if ever may nasulat akong linya, google ko rin, meron na ba nakasulat nito? Or para ma-check mo. Tapos pag wala pa, parang sarap sa loob. Sarap sa feeling. Kasi parang original idea, okay na okay. Ganun din. Nagkaka-ano ka ba? Nagkaka-writer's block ka rin? Paano mo hinahandle pag ganun? May creative block ka? Never pa. Di mo na... Hindi ko Iba talaga. Hindi, kasi Walang writer's block, bro. Ang mahirap sa akin, parang, ang hirap sa akin, parang obsessed ako. So, kapag nagsinimulan ko, tatapusin, i-ano mo talaga. pipigain ko talaga ng pipigain. Kahit sabihin mo wala. Pwede akong magpahinga, isang oras, 30 minutes. Pero kahit nagpapahinga ako, iniisip ko pa rin eh. Kumbaga yung pahinga ko, naghahanap lang ako ng inspirasyon para tumuloy yung pagsulat ko. Pero hanggang nandyan yan, kahit katulugan ko, matutulog ako, naiisip ko pa rin ano yung susulat ko. So, hindi ko alam. Actually, meron yung writer's block, yung idea ng writer's block, sinulatan ko rin yun. Talaga? Kumbaga, yun nga, siguro nung college ako, nagsusulat ako, tapos yun nga, siguro na-experience ko yung writer's block. Tapos, nung na-experience ko what if yun yung maging tema topic. ko, yun yung tema ko. So, sinulatan ko rin siya. Galing. Pero, siguro, sobrang pag-uhaw ka rin talaga. Hindi mapipigilan talaga yun na lumabas sa'yo. Lalo na pag yung lahat ng feelings mo and minsan yung subconscious mo yung magsasabi na ready ka na eh. Kasi yung conscious mind natin, kailangan pa nating utuin minsan eh. Na parang, hindi, kailangan, kasi alam mo yun, yung utak mo mas powerful sa'yo. So, kailangan mo maging mas powerful sa kanya.
And ano siya eh, contradicting siya kasi siya yung nagpapagalaw sa lahat eh. Pero yun nga, merong certain kind of awareness ka sa sarili mo na para maano mo rin yung writer's block eh. Nakakagulat din na ano, like ko tinatanong yun eh sa mga songwriters, paano nyo hinahandle yung writer's block, yung creative block. Lalo na pag tulad nyo na, alam mo yun, dami ng successful songs. Paano nyo hinahandle yung pressure para talunin yung last release nyo? Yun ba yung, kumbaga, tinitingnan nyo ba na ganun? Tinitingnan nyo ba sa dami ng views, sa engagement, o sa mismong feeling lang ng song? Actually, lahat. Lahat Kasi pag nasa industry ka, hindi lang naman pwede about yourself na kailangan smart ka rin sa galaw. Hindi pwedeng selfish ka. Siyempre, meron kang mga kumbaga, meron kang goal. Kung na-hit mo to last time, gusto mo ma-hit to. Itong buong album namin na nilabas, parang ang tanong namin, paano ba higitan yung sagad na? Kasi sinasagad naman namin lagi eh. Pero gusto mo, after ka makagawa ng bago, better than what you've done before. So, yun lagi yung tanong namin, isip kami, ano bang pwede natin i-level up. Pero pagdating sa paggawa ng music, number one talaga, yung authenticity. Kung ano yung nararamdaman mo. Totoo. Kasi kung ano yung, kumbaga, pag nagpe-perform ka, hindi mo mapipeke eh. Kapag hindi ikaw yun, nararamdaman ng mga tao eh. Lalo na pag hindi mo na-enjoy yung performance mo. Yun yung vibe na ibibigay mo sa kanila. Totoo. So, number one sa amin yun na parang lahat ng, yung purpose, yung messaging, dapat tayo yun. Kung hindi tayo yun, huwag nyo na lang ilabas. Walang connection. Ikaw nyo na lang. Hindi tayo yan. Yun. Ultimately, kahit anong sabihin ng mga tao, ito naman ilabas yung music, kahit mga fans namin sinasabi yun eh. Ito na lang ilabas yung music. Okay, papakinggan namin kayo. Pero kung hindi yan yung nafe-feel namin or hindi yan yung dinadanas namin ngayon, hindi na ilalabas yan. Ganon siya. May listening pa rin, babalansihin mo lang. Kasi gano'n naman eh. Kahit naman may art, paano ba mabubuhay yung art mo? Kailangan mong maging smart sa lahat ng galaw mo. Grabe, si Pablo, renaissance man eh. Diba? A man of many hats. Sa tingin mo, kung hindi pumutok yung career as a musician, dahil mahilig ka sa rap and sa rhymes, tingin mo, merong in an alternate universe, si Pablo, kaya niya maging battle rapper? Kumbaga na-try mo, kumbaga naging hypothetical ba yan sa utak mo? Like, growing up? Battle rapper. Yeah. Tingin mo, you can handle. Imagine ko siya eh. Alam mo, di ba kasi alam mo yung mga bata, nagba-battle rap nila sila eh. Parang biro-biroan. Kami rin ng mga kapatid ko, ganun din. Siyempre, merong point na inimagine ko na nakikipaglabanan ako, tagisan ng salita. Pero ibang mundo yung battle rap eh. Ibang-iba siya eh. Meron siyang similarity sa paggawa ng music. Pero, pag rap kasi, di ba, kuwari, say, nakikipag-battle ka na, bilangan ng suntok yan eh. Pag sa music, nagkukwento ka eh. Nagkukwento, tsaka kumbaga, vibe. May narrative, vibe and all. Mas maganda, mas dynamic, kumbaga, kumbaga, nafe-feel ng audience mo. Pero pag battle rap, kailangan talaga punchline. Tsaka yung skin as a battle rapper din. Tingin mo, kaya mong i-handle yun na may sumisigaw sa mukha mo. Mumura. Pinapersonal ka. Kung ako lang, sasabihin ko hindi eh. Pero kasi meron nag-call center agent din ako bago ako pumasok to. Kaya ako nag-quit. Kasi meron akong tawag na natanggap. Irate? Irate na customer. Pag tawag sa akin, pinagmumura ako. Tapos, nanay ko dinamay. Iba na yun. Tapos after nun, wala na. Nag-resign na ako. Parang hindi ko masisigmura. Lalo pag personals, hindi ko kaya. Iba rin talaga, no? Ano yun? So, yun. Napakagandang mga sagot. At salamat sa pagsagot doon sa mga tanong na yun. Napaka-curious. Curious lang din talaga ako sa kung paano mo hinahandle yung mga bagay-bagay sa dami ng ganap ninyo. And gaya na sinabi mo, mga battle raps na pinapanood mo dati sa Flip Top, ano yung pinaka tumatak sa'yo ng mga battle na hindi mo Apakadami eh. Siguro yung recent ko napapanood ulit, yung I don't know if pag TikTok ka. Kasi merong si Linya si Palakid na
nung sumisikat. Tapos Yung ginagawa bang, bang, yung mga punglo. Oh, tutok na tutok. Siguro yun, iwan ko, sa delivery, yung messaging, kung gaano siya bigat, sobrang effective eh. Tapos parang music din sa ears. Alam mo, maraming gumawa ng parody nun, kahit ibang lengguwahe. Iba yung lengguwahe yung ginagamit nila. Pero parang nagustuhan siguro nila yung cadence or yung cadence. yung bato. Tsaka ano kasi, tunog onomatopeya kasi na pak, parang mga ganun. Parang natural pakinggan. Sarap pakinggan. Yun siguro. Pero, yun nga, yung mga recent, ang dami. Sa sobrang daming magagaling sa flip top. Mga baliktaran ni Mot, mga ganun, na mabibilib ka talaga. Pero Marami, no? Classic. Ano na kasi, 15 years na rin eh. Hindi mo na, Kung ang dami ng classic, ere. Kung bigat lang, kung ano lang, kung line na hindi ko makalimutan, yung classic, yung unang-unang pang flip top na pinapanood ko, yung kay Delo na yung itlog mo kasing laki ng holes. Yung balls. Kay ano ba to? Kay laban niya si Target. Yun. Classic yun. Isa yun sa mga nagpaputok din sa flip top ng mga battle. Ano pa yun eh? May part 1, part 2 pa yun dati. Sinachap-chap. Nabanggit mo si Mot kanina. Speaking of that, ang papanoorin namin na laban ngayon ay hindi ko alam kung anong event to. At minsan kasi pare-pareho na yung itsura nung kasi minsan venue sa TIU Theater pa yata to nung open pa yung TIU Theater. Nakapanood ka na ba ng live? Hindi pa? Hindi pa. So mga try eh. Sige, pag may battle ako, sabihan mo na ako. Doon tayo. Tawagin kita, itatag kita na. Ikaw naman dito sa second round. Naku po. Okay. Itong battle na to ay laban ni Mot tsaka ni Sayad. Simulan na ba natin? Sige. Let's do it.